Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Senator Gatchalian nag-alala sa kaligtasan ni Senator Hontiveros. Handa raw ang Senado na maglaan ng security, intelligence support at makipag-ugnayan sa mga otoridad kung kinakailangan para kay Senator Risa Hontiveros matapos itong makatanggap ng umano'y death threats. Ayon kay Gatchalian, nakausap na niya si Hontiveros at pinayuhan siyang mag-ingat. Sabi niya, ang aming priority, maprotektahan lahat ng senators at seryosuhin yung mga ganitong death threats. Dagdag ni Senator Gatchalian. Merong mga death threats kay Sen. Risa. So, ano po yung pwedeng gawin ng Senate para sa kanya? Kausap ko si Sen. Risa kanina at sabi ko nga sa kanya na of course mag-ingat at maglatag ng precautionary measures. At sabi ko sa kanya kung ano ang pwedeng ma-provide ng Senate, no? Security or intelligence o ano man, magsabi lang siya. At sabi ko yung mga ganitong mga death threats, seryosohin, huwag ibaliwala dahil hindi natin alam. At kasama talaga sa trabaho natin. So sabi ko, ready ang Senate mag-provide ng tulong at ng security kung kakailanganin. Pwede pa dagdagan po yung security niya? Dagdagan yung security niya. We can also link with the PNP para magpadala ng additional security. So, tuloy-tuloy yung pag-uusap namin ni Senator Risa para masigurado na safe siya. Pero nag-request po si Sen. Risa na additional? Kanina hindi naman. I think meron din siyang, I'm sure may sarili siyang security protocol. So, pag-uusapan namin as we go along. No? Ang maganda naman na report na ito sa NBI. So, we'll also coordinate with NBI kung anong magandang gawin. But ang aming priority, maprotektahan lahat ng senators. No? At seryosohin yung mga ganitong death threats. Of course, nag-worry kayo kay Sen. Yeah, of course. Kasi nung last time na nagkaroon kami ng ganito, nung Pogo, remember, nag-hearing kami ng Pogo. Pero kayo may threat yan. Sabay kami na nagkaroon ng death threats. No? That's why nag-request rin ako ng tulong dito sa Senate. So sabi ko sa... Okay, so, tanong. Bakit sa ngayon, si Senator Risa Hontiveros lang ang may death threats? Meron ba kayong alam sa 21 senators na aktibo ngayon? Pabayaan mo na lang si Bato dahil nagtatago, yung dalawa nakakulong. Sa 21 senators, bakit si Risa Hontiveros lang ang may death threats? Hindi ba dapat tanungin din yan? I don't know kung mag-apply sa kanya yung kasabihan, kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong aanihin. So, kung totoo man, kasi pwede namang prank lang yung mga ano yun eh. Pwedeng out of frustration lang yung mga nagsasabi na isusunod ka na, something like that. Kaya lang, posibilidad na hindi rin nila tutuhanin. Kasi alam mo, ang Pilipino, marunong lang mambas sa social media, kaya lang yung actual na isasakatuparan yung masamang balak, wala pa tayo, hindi pa tayo dumating sa punto na yan. Tingnan mo. Yung nangyari sa Indonesia, sa Nepal, grabe ang mga tao doon. Nag-rally sila, sinusunog yung... but ang Pilipino, sa tingin ko, hindi pa tayo dumating sa level na yan niya na meron ng gagawing violence. Marunong lang tayo mambas o mailabas yung galit sa social media, kaya yun, naggaganon yun. Kaya kung ako ang inyong tatanungin, pananakot lang yun ng mga netizens. Yung actual na sasaktan siya, hindi ako naniniwala. Marami lang dismayado, marami lang galit sa kanya. Kaya tingnan nyo yung
ano yon? Yung survey ng Pulse Asia. Kawawa si Senator Risa. O siya pa naman ang unang nag-declare ng presidential bid. Anong rating niya? 0.01. Ano ba yan? Kaya, dahil sa napakababang rating niya, sino ba yung nag-post? Parang basta, ito, opinion lang ito, mga post na babasa ko. Parang gumagawa lang daw siya ng drama, script. Kasi hindi kumagat yung mga una niyang, nag-attend siya ng beauty contest. Naging judge siya doon. Yan, binabati ko siya ni Attorney Guanzo na, ano ba yan? Ginawa mo ng lahat. 0.01 pa rin ang rating mo. Kawawa ka naman. Kaya, I think si Kipicho ang nag-post na kakagat kaya itong death threats na birada ni Senator Risa. Tataas kaya ang survey niya. Mga ganun. Ako, opinion ko lang ito. Hanggang salita lang yan. Yung death threats na yan kay Senator Risa. Out of frustration. Kasi nga, lahat na lang ng gimmick. Yung matandaanan ko lang gimmick niya, nag-attend ng Sinulog Festival sa Cebu. Binubo siya doon. Nag-attend ng translasyon ng Poong Nazareno sa Quiapo. Valentine's Day gift giving sa mga senior citizens. Nagpunta sa Pag-asa Island, nagwagayway ng bandila, nakisalamuha sa mga fishermen sa Zambales, nagtabas ng damo. Lahat na lang ginagawang gimmick, hoping natataas ang kanyang survey numbers. Anong nangyari? 0.01 pa rin. Kaya, kawawa naman. So, salamat kay Senator Gatchalian na totohanin nila yung banta. Wala namang problema yun. Give her additional security. Wala namang problema yun. Kailang, ang punot dulo nito is yung kanyang winning chance sa 2028. Mananalo kaya siya? Good luck po, Senator Risa Hontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sila ang natagaan og yero. So muna ni ang gihatag sila nga yero. Salamat kayo sa Ginoo sa nahatagan nami og sen makaatop na gyud me. O muna ni sila. Salamat pud kayo sa naghatag. O muna ni ang nahatag sa ila nga yero. So mag-atop na ni sila karon. So maupod ni ang mga lansang bahin-bahinon. Thank you so much. Kapinan ni sa kiting tadaan mga lalima Og karon muna ni ang atop sa natagaan namo karon og yero. So dagko na gyud og buslot. So muna ni ang yero nga gihatag. Nagitabang sa mga
ug karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So maayo na gyud nga tan-aw. Salamat kaayo. Pasalamatan ako ang labaw ang Ginoo og samot na gyud ang naghatag ani. Salamat gyud kaayo. Thank you. Salamat.